Hindi, pwede makikihina. Number 1 lang. Yan. Para kung ano, lili pa rin eh. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Amen. Yan, salamat po sa ating mga memory verses. At talagang salita po ng Diyos ay buhay. At ang salita po ng Panginoon ay transforming sa atin. So, hindi lang tayo lumalaki sa ulo, kundi sa puso ay patuloy tayong binabago ng Panginoon. So, kaya nga sa ating sa ulo ng Biblia ay nandun lagi yung ating teachable heart. So, hindi tayo maging boastful o maging hambog sa dami ng ating mga talatang sa ulo. Yan. So, yun po yung ating objective. So, para tayo patuloy na baguhin ng Diyos at hindi po tayo maging palalo. At sabihin ng tao ay, Kristiyano ba yan? So, ipinapakita natin ang halimbawa ng Panginoon. Okay, ngayon po ay dadakong tayo sa exhortation at samahan niyo po ako muli sa aklat po ng Mateo. Tutuloy lang po natin yung ating sinimulan po ng Wednesday. Matthew chapter 5 verses 38 to 42. Okay, so basahin ko po at tingnan po ninyo sa inyong pong mga salin. At pagkatapos tayo po ay mananalangin sa ating pong Panginoon. Matthew chapter 5 verse 38, you have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I say to you, do not resist the one who is evil, but if anyone slaps you on the right cheek, turn to him the other also. And if anyone would sue you and take your tunic, let him have your cloak as well. And if anyone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles. Give to the one who begs from you, and do not refuse the one who would borrow from you. Salamat po sa Panginoon at siya po ang papugihan sa pagbasa po ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. O Diyos, salamat po muli at sa oras na ito kami po ay minsan pa ay makakapakinig ng inyong pong salita. At nawa o Diyos, ang inyong pong salita ay patuloy po na umalingaw-ngaw sa amin pong mga isipan at ito'y maging buhay sa amin pong patotoo at patuloy po kaming sumunod sa lahat ng inyong pong ituturo sa amin at patuloy, Ama, ang inyong pong lingkod na gagamiting tagapagsalita ay itago lamang po ninyo sa likod ng inyong pong kabanalan. Patawarin niyo po kami sa lahat ng amin pong mga pagkakasala, sa amin pong mga pagkukulang, upang hindi po namin gawin ang inyong pong salita. At nawa po, Diyos, sa pamamagitan po ng mensaheng ito, ay mas maipakita namin ang imahe ng amin pong Panginoong Jesus. At patuloy kaming mabuhay na kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Salamat po, purihin ka sa pangalan ng inyong pong anak na si Jesus. Amen at amen. Okay, muli po, ang pag-usapan po natin is some kind of practical kung paano po natin tutugunan ang hindi makataong pakikitungo ng mga taong hindi kumikilala kay Kristo. So, this is about personal relationship between people. So, especially kung sila po ay hindi mananampalataya at kung paano po nila tratuhin ang mga taong naninindigan sa Panginoon. Kaya nga ito po ang ating title, The Sweetest Revenge. So, medyo awkward para sabihin nating paghihiganti ang ating ibabalik sa kanila, pero sa pamamaraan po ng Biblia. So, hindi po sa pamamaraan natin, sapagkat kung ang ating batayan ay ang ating damdamin, ang ating human nature, so gusto natin ay higitan natin yung ginawa sa ating hindi mabuti. So, sa paghihiganti natin, laging ang gusto natin, tayo ang lamang, tayo ang liyamado, at dehado lagi ang ating kalaban o ang ating kaaway. Pero sa pag-uusap po natin, sa usaping Kristyanismo, so wala na yon. So, ito'y bahagi na ng ating dating pagkatao. Tayo po ngayon ay isa ng Kristiyano. Kaya ang ating pong objective muli ay upang ilapat ang mga prinsipyo mula sa Biblia patungkol sa paghihiganti. So, about retaliation with correctness, with understanding, and accordance. So, talagang naaayon po sa itinuturo po ng Biblia ang ating pagtugon, hindi po sa bugso ng ating emosyon. So, last time po, pinag-aralan po natin ay unang 2 puntos. In verse 38, mababasa po natin, you have heard that it was said,
napakinggan ninyo at nasasabi, an eye for an eye and a tooth for a tooth. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. So sapagkat yan po ang mababasa po natin in the Mosaic Law. Pero hindi po ito nagpo-promote ng revenge or some kind of vengeance, which is a personal and kumbaga hindi siya makatao. Yan. So ito po yung makikita ho natin sa ating unang punto, that is the biblical principle. And the biblical principle here is what we call a reciprocal justice. So kung ano yung offense na naginawa, yun din yung magiging kumbaga ito yung magiging consequence o ito yung magiging kabayaran doon sa kanyang ginawa. So ibabalik sa kanya yung damage o yung offense na nagawa. Ito yung tinatawag nating matched doon sa kanyang ginawa. So sabi po dito is reciprocal justice at ang purpose po is to serve as a warning and to prevent excessive punishment. So kaya nga po may batas para somehow ay mapanatili po ang kaayusan. So there's peace and order. Kung walang batas ay wala hong kaayusan. Wala hong payapaan sa ating paligid. And sabi po dyan, a warning for those who will dare to commit. So para ito'y magbigay babala doon sa mga taong mangangahas na gumawa ng masama. Ito ang inyong mapapala. Ito ang inyong kumbaga ito ang mangyayari sa inyo pag ginawa ninyo ang kasalanan ng taong ito. So yun po yung makikita ho natin. Kaya sa Biblia makikita ho natin that even meron pong crime na talagang ang punishment po ay kamatayan. So especially kung ang naging damage po nito ay kamatayan po ng isang tao. So that is what we call reciprocal justice. Pero hindi po ito excuse o lisensya po para tayo po ay magiganti at ilagay natin sa ating mga kamay ang paghihiganti. And we have number 2, that is the extra-biblical interpretation. So ito po yung turo ng mga Pariseo na napakinggan nila na ang ginagamit nila is yung Mosaic Law na nagsasabing mata sa mata, ngipin sa ngipin, and they turn the law of God into individual license to retaliate mercilessly. So walang awa pag sila'y gumanti. Samantalang ang Diyos na nag-akda ng kanyang utos ay meron po tayong mercy. So, meron pong mercy ang Panginoon. Kaya yung pong batas na ito is merciful na kung saan ay pumipigil sa sukdulan na kaguluhan. Yan. Kapag wala pong batas, so walang restraint, so talagang magulo. Pero dahil may batas, so meron pong restraint, kaya ito yung tinatawag nating merciful na batas ng Panginoon. So, ang lipunan po ay napipreserve, sa kaayusan, sapagkat yan po ay galing sa Diyos. Kaya, in the context, makikita po natin, so, dahil in-expose po ng Panginoon, ang tinatawag nating error of personal retaliation, itinama ito ng Panginoon sa pamamagitan po ng perspektibo ng Biblia. How to deal with personal relationships. Sapagkat iniligay po ng mga Pariseo ang salitang mata sa mata, ngipin sa ngipin sa personal na matter. So ginawa nilang personal sa halip na meron pong korte na maghuhusga. So ito po ang ginamit po ng Panginoon na avenue para po ito itama at ituro sa kanila ano bang ibig sabihin nito. Kaya yung ating pangatlo is the biblical application of retaliation. So let's read again. Tingnan po natin muli from verse 38. You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. So example natin, pagka nadurog ang ilong, kailangan durugin din ang ilong nung gumawa. Pagka dinukot ang mata ng isa, kailangan isang mata din ang dudukutin. So yan po yung reciprocal justice nung panahon na yon. But ngayon, ano pong sabi ng Panginoon? But I say to you, ngunit sinasabi ko sa inyo, do not resist the one who is evil. So, dahil ang context po dito is about personal relationship.
Paano ba dapat natin tutugunan ang pakikitungong hindi tama sa atin ng mga taong walang pagkakilala sa Diyos? Ano pa bang aasahan natin? Parang itong nais iparating ng Panginoon sa kanila. Ano pa bang aasahan nating mabuti na magmumula sa mga taong walang personal na relasyon sa Kanya? Doon din tayo galing. Pero ngayon, ano pong sabi niya? Sinasabi ko sa inyo, sa isang taong masama, the evil person, do not resist. That's why so the first biblical application here is non-retaliation of evil. At ang talata ho natin dyan is from Romans 12 verse 21. Ano pong sabi doon? Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Huwag ninyong gantihan o gantihan ang masama, kundi daigin natin ang mabuti ang masama. So, dalawa ang makikita ho natin. So, the first one is non-retaliation of evil. So, sa pagbabalik natin, paano natin babalik o tutugunan yung ginawa nila sa atin, masama man ito sa atin, ito man ay, kumbaga ito ay nakakawala ng respeto sa atin, pero ano dapat tayo bilang anak ng Diyos, as a kingdom citizen, as a child of God, bilang anak ng Diyos, ano dapat ang magiging tugon natin? So, the only one whom to resist, according to the scripture, hindi ho the evil person, but the devil. Yun po sabi in James chapter 4, resist the devil and he will flee. Pero hindi po sinabi ng Panginoon, resist even an evil person. Hindi porket sila hindi sa Diyos, itataboy natin sila. Ano? O lalayo tayo sa kanila sapagkat maaaring sa pamamagitan ng ating encounter, mabago ang kanilang buhay. At magkaroon sila ng pagkatakot sa Diyos. Even through our response, kung paano natin naharapin ang kanilang disrespect, yung kanilang hindi tamang pagtrato. So maaaring gamitin ito ng Panginoon para sa kanila. Kaya hindi mo pwedeng walang practical sa buhay Kristiyano. Hindi laging head knowledge lang or ang pinag-aaralan na ho natin is about the truth. O ang katotohanan, kung sino ang Diyos, kung sino ang Panginoong Jesus, kung ano ang tao. Even the application. Okay? Meron pong application po na makikita tayo sa Biblia. So regarding an evil person, it is the other way around. Do not resist. It indicates not to oppose them back with evil. So the word resist means to set against or to oppose. So alam natin that pagka mali. Pero hindi porket mali ang ginawa nila sa atin, ang ibabalik natin mali. Kailangan ipakita natin ang katangian ng isang bagong Kristiyano o ng isang binagong Kristiyano. Amen? Again, do not be overcome by evil. So, most likely ito ho ay sa mga kaaway. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. That's why it's a sweet revenge. So, revenge na kung saan ay hindi po masama. Hindi ho sa ikasisira nila. Hindi ho sa ikapapahamak nila. Kung binastos nila tayo, ay hindi dapat kabastusan din ang ating ibabalik. Kung minura tayo, bakit mo mumurahin? Alam mo namang ang pagmumura ay masama. Di ba? Kung ikaw ay niloko, bakit lolokohin mo din? Dahil alam mo ang panloloko ay masama. Kung ikaw ay na-scam, magiging scammer ka? Para lang maapis ang iyong damdamin dahil sa ginawa niya? So hindi. Iba na ito. Iba na ang pinag-uusapan. Kaya, non-retaliation of evil. So, wag sanang ang first option natin ay gumawa ng masama. O magsalita ng masama o mag-isip ng masama. Kung may masamang ginawa sa atin, ang ating kapwa. Kasi yun ay bahagi ng ating laman. Diyan tayo galing, mga kapatid.
and we have the retaliation of good. So, non-retaliation of evil and retaliation of good. Doon pa rin po sa verse 21 ng Romans 12. Overcome evil with good. So, makikita po natin from verses 39 to 42, yung mga iba't ibang sitwasyon na kung saan ay naglalarawan po sa buhay ng isang inuusig o ng isang nakararanas po ng pagmamalupit o ng pambabastos ng mga tao dahil sa kanyang pananampalataya, dahil sa kanyang pagtayo alang-alang sa Panginoon. Kaya, tingnan po natin. At sinasabi ko sa inyo, ngunit sinasabi ko sa inyo, do not resist the one who is evil, but if anyone slaps you on the right cheek, sinampal ka. Sa atin ay sinampiga. Ano? Pag sinampiga ka sa kanan, iharap mo ang kaliwa. Samantalang ang ugaling, alam natin, ano? Pag sinampiga, hindi pwedeng isa lang ang igaganti natin. Kung saan yan tamaan ay wala tayong pakialam. Pero sabi po rito, sino mang sumampal sa iyo o sumampiga sa iyo sa kanan, ay iharap mo rin ang iyong kaliwa. So, we have at least 4 basic human rights to illustrate the principle of non-retaliation. So, ang tinatawag po nating human rights or basic human rights, yan, na kapag ito ay nasagi sa atin, ay talagang hindi maaaring hindi tayo gaganti. Pero ano po ang sabi dito? If anyone slaps you on the right cheek, so ano po ang pinag-usapan? We have dignity o yung dignidad ng isang tao. Sapagkat ang pagsampal ho in front of many people or public, ito ang pinaka nakakahiya. Ito yung pinakakahiya-hiyang pwedeng gawin ng isang tao sa kanyang kapwa-tao. Harap-harapan niyang ipahiya sa pamamagitan ng sampal. So a strike in the face would mean disrespect to our dignity. But as God's children, we are called to treat one another with respect. Binastos nga ako eh. Bakit re-respetuhin ko pa rin? Why? Ano dapat ang ating kaisipan o prinsipyo pagdating dyan na sa kabila ng pambabastos ng mga taong ito, sa kabila ng hindi magandang ginagawa nito sa atin, na nakakasakit sila sa atin, pero dapat maging respectable pa rin tayo. Kailangan ka-respeto pa rin ang ating pakikitungo sa kanila. Why? Sapagkat, sabi rito, they are also created in God's image. Kapwa natin sila. Nanlikha din ayon sa wangis at larawan ng Panginoon. At isang mabigat na kasalanan po, kapag sinira ho natin ito. Okay? So, yun po yung dapat na maging reason ho natin na kailangan respeto pa rin sapagkat sila ay ginawa ayon sa wangis at larawan ng Panginoon. So, yun po yung sinasabi diyan that in terms ng kanila pong kung paano po nila tayo tratuhin o kung paano po nila tayo sabihin nating gawa ng hindi mabuti o ng pambabastos na tinatawag. Kinakailangan ito pa rin ang naka-instill sa ating mind. Sila ho ay nilikha ng Panginoon. Okay? So they are bearers of the image of God. Kaya, ang sabi po rito is respect. So, respeto pa rin. Pero ito ho ay napakahirap na bagay sa atin. We know it. Ano po? Alam po natin to. Sapagkat tayo po ay nasa laman. At mahirap po talaga na hindi ho magpigil. Pero sa biyaya ho ng Diyos, malalampasan po natin. At tingnan po natin ang halimbawa ng Panginoong Hesus. Nung siya ho ay niluran, nung siya ho ay binugbog, nung siya ho ay sinampal, yung ating pong inaawit, di ba?
the heart that was broken for me. Matthew 26:67. They spat in his face and beat him with their fists, and others, ano po sabi dito? Ang ginawa ho sa Panginoon ay sinampal, binugbog at niluran, but never, wala ho ni minsan, ano po, kahit minsan ay hindi po naggumanti ang Panginoon ng masama. Jesus never paid them back with evil. Instead, He prayed to the Father, forgive them. Panginoon, patawarin mo sila. Ama, patawarin mo sila. Sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So ito siguro mas maganda hong gawin ho natin. Ano po? Pagka may mga taong umaaway sa atin, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi nila naintindihan ang katotohanan. Kailangan nilang maliwanagan. Kailangan nilang makilala ang Diyos. Okay? Wag tayong sabi nga, go with the flow, na parang kung anong ginawa nila, yun din ang gagawin natin. Nasaan na yung ating kaligtasan? Yung ating testimonya patungkol sa ating kaligtasan. So, Jesus exemplified it. Ano po? Father, forgive them. So, nandun din ba ang ating dalangin sa kanila, para sa kanila, na sila'y patawarin ng Panginoon? Naroon din ba ang ating concern para sa kanila na sila'y maligtas, kagaya ng ating kalagayan ngayon? So, we have first dignity. Ano po? So, ito yung isa sa mga karapatan ng tao na kapag nasasagi o nababastos ay talagang hindi tayo sasagot. Pero wag sanang masama ang ating isasagot. Sapagkat kung tayo ay mamamayan ng langit, ang ating tutularan po ay ang halimbawa ng Panginoong Jesus. Next, we have security in verse 40. So, sabi nga, kapag tayo po ay sinaktan, ano ho ang ibabalik natin? Di ba? Di po ba may kasabihan na kapag binato ka ng bato, anong ibabato mo pabalik? Baka ang batoy mo yung tinapay na tinapay na pinagong. Mag-iisip ka ng tinapay na nasitigas ng bato. Oh. Di ba? Para lang sabihin mo, tinapay din to . Pero masakit pag tumama. Okay? So, hindi po. Kung ano po ang ating ibabalik ay bagay na hindi kabastusan sa kanila. Bagay na hindi ikasasama nila o ikapapahamak nila. So, number 2 is security, verse 40. And if anyone would sue you and take your tunic, let him have your cloak as well. So, sa ibang translation po, ang ginamit po dito, yung sa tunic po is shirt. Doon naman sa cloak ay coat. So, meron po itong Jewish background. Kasi noong unang panahon, hindi ho sila magarbo sa damit. So, meron silang undergarment, yun yung tinatawag na shirt. And bilang protection nila sa lamig kapag gabi, bilang protection nila kahit sa init, so meron silang coat. Kaya yung coat, nagsisignify siya ng, kumbaga, valuable talaga sa kanila. Kaya, ang sabi po dito is, if anyone would sue you and take your tunic, so, kasi parang ang pagbabasahin po natin ito, ibig sabihin ba nito ay may pagnanakaw na involved. So hindi po ito regarding robbery or pagnanakaw. So wala pong stealing ho dito, kundi yun pong pagkuha ng tunic, so which is an undergarment doon sa taong kakasuhan o kinasuhan, is probably ito po ay punishment or compensation or fine. Dahil wala siyang pambayad. Kasi gusto siyang kasuhan. Which is may tuturing po nating legitimate yung kaso na po pwedeng ikaso sa kanya. Pero, ano po sabi dito? Wag sanang yung shirt mo lang o yung iyong undergarment, kumbaga equal doon sa hinihingi ng
ng korte bilang kabayaran. Kaya yung ikalawa po natin dyan is yung tinatawag po nating security. Okay? So sabi po dito is, if a person being sued has no money, the court would require his clothing as a fine, but the children of God would rather give his more valuable outer garment than to cause offense or hard feelings with his adversary. So, ibig sabihin, para hindi ito makapag-dulot ng offense doon sa tao, kahit ibinigay na niya yung sukat dapat niyang ibigay ayon po sa court, willing pa niyang ibigay yung meron siya na importante sa kanya para lang hindi maging offense doon sa tao. Okay? Kasi meron sa atin, halimbawa, wala na akong ano sa kanya, wala na akong pananagutan sa kanya kasi naibalik ko na yung dapat kong ibalik. Pero hindi kayo nag-end sa magandang, sabihin natin, closure. Kumbaga, masama pa rin ang loob ng tao kasi merong offense pa rin. O kumbaga, nakagawa pa rin ng bagay na nasaktan siya. Kaya, ikaw yung willing na gawin kung ano yung bagay na makapagpapawi nung offense na yon. So, yun po yung sinasabi po dito na if anyone would sue you and take your tunic, let him have your cloak. Kahit yung coat na nagbibigay sa iyo ng proteksyon o merong usefulness sa iyo, handa mo ibigay sa kanya. Just to end. Okay? Just to end the conflict. So yun po yung sinabi po na yan. Kaya, in our case, it is better to be defrauded than to be resentful and vengeful. Amen? Kasi, nangyayari yun sa atin eh. Naloko ka. Abay, dapat ay magbayad siya. Dapat pagbayaran niya yung kanyang ginawa. Pero dito sa case na ito, nakita po natin that as a believer, so, ayaw nating matapos ito sa hindi maganda. Kundi, may pakita pa rin natin sa Kanya yung katangian na ginawa ni Kristo para sa atin. Di ba? Alam niyo po, ang Panginoon, hindi lang siya nagbigay ng portion ng Kanyang sarili, kundi buong buhay niya ibinigay niya sa atin. At ito din ang ating maging pattern para sa kanila, na si Kristo ay namatay hindi para lang sa mga taong kaibig-ibig o sa mga taong gustuhin, kumbaga. Kahit dun sa mga taong kinaaayawan, kahit sa mga taong hindi, sabi nga, hindi mabuti at hindi madaling pakisamahan, namatay din ang Panginoon para sa kanila. Kahit sa pinakamasamang tao, pinakapusakal, namatay din ang Panginoon para sa kanila. It is better to be defrauded than to be resentful and vengeful. So, huwag sana na maging daan ito para tayo po ay magkasala. Magkasala. Sapagkat, alam po natin, ang kaaway ay naghihintay, nagmamasid sa atin kung anong ating ikikilos. Pag kumilos tayo ng hindi tama, it's about time. Na ang kaaway po ay lalong gagawa sa atin at lalo nating ikasisira. In 1 Corinthians chapter 6, verse 7 to 8, so ito po ay, the context here is about suing. So hindi po yung suing na nananahi. Ang suing ho dito is demandahan, hablahan. At ang mas masakla po, ang naghablahan ho dito, Kristiyano pareho. Kaya talagang si Apostol Pablo ho ay ganun na lang ang kanyang pamamanhik, ang kanyang komprontasyon dito na paanong dalawa kayo na nasa Panginoon ang hahayaan ninyong mamagitan ay hindi Kristiyano. Di ba? So actually then, nasabi po dito, it is already for you than to have lawsuits with one another. Hindi kayo tagumpay, kundi kayo talunan. Kung ang sinisik ninyo ay
ihablan ninyo ang isa't isa. Why not rather be wronged? Why not rather be defrauded? On the contrary, you yourselves wrong and defraud, you do this even to your brethren. Kaya, again, mga kapatid, especially within the body of Christ, wala sanang espasyo sa ating puso. Ang gantihan natin ang ating kapwa mananampalataya, lalo't kung dadalhin natin ito sa labas. Okay? Sana hindi po ito mangyari sa atin sapagkat hindi ho natin kinikilala, kapag oras na ito'y gawin ho natin, hindi ho natin kinikilala ang authority ng Panginoong Hesus bilang ulo ng iglesyang ito. Umaakto tayo ang Diyos. Tayo ang may alam ng tama. Samantalang ang Panginoong Hesus ho ang nangunguna rito. So again, the right of security, are you willing? Handa ba nating isakripisyo ito upang hindi tayo maging offense sa ating kapwa? Kahit man tayo ay naloko o ginuman ng hindi mabuti, mga kapatid. So, maaaring masakripisyo ang ilan nating mga karapatan bilang isang tao. Pero ano ang mas matimbang sa atin? Ang ating karapatan o ang ating patotoo bilang anak ng Diyos? Ano? So, yun po yung makikita ho natin dyan. That as God's children, how should we respond sa mga ganitong sitwasyon? Lalo't kung tayo ho ay may mga taong ginagamit ng Panginoon para sukatin ang ating pasensya, para sukatin ang ating pagtitimpi, para sila ho ay gantihan natin, gawa natin ang hindi mabuti, so hindi po dapat. So, sa susunod po, sabi dito, in verse 41, if anyone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles. And give to the one who begs from you, and do not refuse the one who would borrow from you. So ito yung dalawa pang karapatan, and that is the right of liberty and the right of property. Ano po? So ito po yung ating susunod na pag-aaralan sa biyaya po ng Panginoon. So, the application here, once again, brothers and sisters, huwag tayong gaganti ng masama kung tayo man ay ginawa ng masama. Dahil ang masama ay wala ng puwang sa puso ng isang mananampalataya. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat sa iyo pong salita. Salamat po sa katotohanan ito na bilang iyo pong anak, hindi na dapat kami tumugon ayon po sa kagustuhan ng aming laman, kundi bilang iyo pong mga anak. Kami ho ay tumulad sa aming Panginoong Hesus. Kung paano niya tinanggap ang mga hindi magandang pagtrato sa Kanya, especially po nung panahon na siya po ay pinahirapan at ipako sa krus para sa katubusan ng sangkatauhan. O Diyos, mahirap man ito sa amin at kami po ay humihiling, O Diyos, ng karunungan at kalakasan kung paano po namin ito mailalapat ng tama at hindi po kami maging offense or cause to offend sa mga tao na nasa amin pong paligid. Kaya purihin ka sa lahat ng ito, Panginoon. Salamat po sa iyo pong kapahayagan. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.